Kabanata 1571, isang salitang nagpagalit kay Liu Xuanji. Ang pangalang Zephyr ay kumalat sa buong domain. Sa matinding banggaan ng kanilang mga kapangyarihan. Unti-unting napaatras maging ang anino ng Holy Flame Empress. Ang dati nitong malamig na ngiti ay napalitan ng mabangis na ekspresyon. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang naging kontra-atake ni Zephyr. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Ang natitirang puwersa ng pagsabog ay patuloy na rumagasa sa buong himpapawid. Sa loob ng makapal na ulap ng enerhiya. Walang sino man ang malinaw na nakakita sa tunay na nangyari. Maliban kay Zephyr. Sa isang iglap, napansin niyang napunit ng alon ng enerhiya ang kasuotan ni Liu Xuanji. Nanigas siya. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganoong sitwasyon ang kanilang labanan. Hindi rin makagalaw si Liu Xuanji. Dahil sa matinding pagkabigla, misdula siyang nawalan ng ulirat. Sa mismong sandaling iyon, isang masayang tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Zephyr. Ha ha ha. Sa wakas, ganap ko nang natunaw ang lahat ng enerhiya. Ang Nine Netherbird ay tuluyan nang nakabawi ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Zephyr. Swoosh! Sa napakabilis na kilos, hinubad niya ang kanyang balabal at agad na ibinalot iyon kay Liu Xuanji. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at mabilis na tumakas. Ngunit, sa likuran niya, isang nakakakilabot na apoy ang muling sumabog. Boom! Napalibutan si Liu Xuanji ng naglalagablab na apoy. Sa kanyang likuran, muling lumitaw ang anino ng Holy Flame Empress. Sa pagkakataong ito, mas mabangis, mas malamig, at nang walang hanggang hanggaring pumatay. Kitang-kita sa kanyang mga mata, na gusto niyang durugan si Zephyr. Sa gitna ng tensyon, biglang napasigaw si Zephyr habang papalayo. Hoy! Hindi mo naman kailangang patayin ang magiging asawa mo. Sa isang iglap, tumahimik ang buong kalangitan. Lahat ng naruroon ay tila natigilan. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin nilang nakasuot na si Liu Xuanji ng isang itim na balabal. At malinaw. Hindi iyon sa kanya. Napatingin ang lahat kay Liu Xuanji. Namumula ang kanyang mukha. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Sa paningin ng karamihan, mukhang hindi lamang iyon galit, kundi pati matinding hiya. Agad na nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong relasyon nilang dalawa? Huwag mong sabihin. May isang mandirigmang biglang napasigaw. Siya si Zephyr. Ang binatang iyon ay si Zephyr. Sa isang iglap, kumalat ang kanyang pangalan sa buong lugar. Napahalakhak si Yon Washing habang pinagmamasdan ang eksena. Talagang kahanga-hanga ang batang iyon. Tinawag na nga niyang munting babae si Liu Xuanji. Ngayon naman, tinawag pa niyang magiging asawa. Talagang wala siyang kinatatakutan. Samantala, patuloy na nakatitig si Liu Xuanji sa direksyong tinakbuhan ni Zephyr. Nag-aalab ang kanyang mga mata. Galit, hiya, at isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Mababa ngunit malinaw niyang binigkas ang isang pangalan. Zephyr. Parang nais niyang tandaan ang pangalang iyon habang buhay. Hahabulin pa kaya ni Liu Xuanji si Zephyr matapos ang matinding kahihiyang kanyang naranasan? Ano ang magiging epekto ng pagkalantad ng tunay na pagkakakilanlan ni Zephyr sa buong Muan domain? At ngayong nakabawi na ng lakas ang Nine Netherbird. Sino pa ang mga ngahas na hamarang sa kanilang landas? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1572, kumalat ang tsismis. Hinahanap na si Zephyr ng Alchemist Alliance. Mahina man ang tinig ni Liu Xuanji. Hindi may kakaila ang naglalagablab na galit na nakapaloob dito. Zephyr. Isang pangalan lamang. Ngunit sapat upang maramdaman ng lahat ang kanyang matinding emosyon. Samantala, tahimik lamang ang mga elder ng Alchemy Mansion. Maging sila ay hindi inaasahan ang naging takbo ng mga pangyayari. Hindi lamang dahil sa tunay na pagkakakilanlan ni Zephyr, kundi dahil sa pambihirang lakas na ipinakita niya. Sa huli, napailing na lamang sila habang mapait na napapangiti. Tila natapos na ang labanan. Ngunit, ang isang simpleng katagang iniwan ni Zephyr bago siya umalis.
ay naging simula ng isang napakalaking kaguluhan sa buong Muan domain. Hindi nagtagal. Kumalat ang samot-saring tsismis. At habang lumilipas ang bawat araw, lalo lamang itong lumalala. Narinig mo ba? May lihim na relasyon daw sina Zephyr at Liu Xuanji. Kalokohan. Magkatipan na raw ang dalawa, pero tumakas si Zephyr dahil ayaw niyang magpakasal. May iba pang nagsabi. Kaya pala hinabol siya ni Liu Xuanji ng ganoon kalayo. Nasaktan ang puso ng prinsesa. Ngunit mayroon ding napatawa. Mabuti na ring hindi sila nagkatuluyan. Isipin mo na lang. Sino ba ang gustong magkaroon ng asawang kayang sunugin ang buong bundok kapag nagalit? At may mga mas mapangahas pa ang usapan. Kahit mukha siyang bata, hindi maikakailang napakaganda pa rin ni Liu Xuanji. Sa bawat salaysay, mas lalong lumalala ang mga tsismis. Hanggang sa maging ang mga tao sa Alchemy Mansion ay nagsimulang magduda. Totoo kaya? May namamagitan nga ba sa kanilang dalawa? Sa loob ng Alchemist Mansion, halos araw-araw na umaalingaw-ngaw ang naglalagablab na pagsabog ng apoy. Kasabay nito, isang galit na tinig ng babae ang paulit-ulit na naririnig. Hindi na kailangang hulaan pa ng lahat kung sino ang may kagagawan nito. Habang patuloy na umiinit ang usapin, may isa pang pangyayaring tahimik na naganap. Sas. Biglang nabiyak ang kalawakan. Dalawang makapangyarihang nilalang ang dahan-daang lumabas mula sa void. Ang una. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may payak ngunit napakalalim na aura. Ang ikalawa. Isang maringal at napakagandang babae. Bagamat nasa hustong gulang na, hindi pa rin natatakpan ng panahon ang kanyang pambihirang kagandahan. Kung naroon lamang si Zephyr, agad niya silang makikilala. Sila ay Lord Longyun ng Alchemist Alliance. At ang makapangyarihang Meng Zuan. Nagmasid si Meng Zuan sa malawak na paligid. Pagkatapos ay marahan siyang napabuntong hininga. Saan na kaya napunta ang batang iyon? Baka hindi na ganoon kadaling mahanap si Zephyr. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pag-aalala. Dahil hindi niya alam na habang hinahanap nila si Zephyr, may mas malalaking unos ng unti-unting papalapit sa kanyang landas. Bakit personal na hinahanap ni na Lord Longyun at Meng Zuan si Zephyr? Ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman ang kumakalat na chismis tungkol kina Zephyr at Liu Xuanji? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Zephyr matapos kumalat ang kanyang pangalan sa buong Muan domain? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1573, ang simula ng mas malaking hamon. Ang lalaking pinag-uusapan nila ay walang iba kundi si Zephyr. Marahil ay ayaw niyang magdulot ng hindi kinakailangang gulo sa ating Alchemist Alliance. Napakatapang ng mga akademyang iyon. Naglakas loob pa silang apihin ang nakababatang kapatid ni Zephyr. Kasabay ng mga salitang iyon, isang malamig at mabigat na aura ang bumalot sa magandang mukha ni Meng Zuan. Ang tinutukoy niya ay sina Yu Jianxuan, ang hari ng itim na pagong, at ang iba pang sangkot sa pangyayaring iyon. Ngunit biglang natawa si Longyun. Hihihi. Kahanga-hanga talaga ang batang iyon. Hindi ko akalaing mapapatay niya maging ang Academy Master Tian Mie. Sa murang edad, taglay na niya ang lakas ng isang tunay na alamat. Tumanggo siya at nagpatuloy. Sa buong domain ng Muan, bihira akong makakita ng kabataang maihahambing sa kanya. Ngunit kasunod ng paghanga ay ang pag-aalala. Masyado siyang matapang. Hinamon pa niya si Liu Xuanji ng Alchemist Mansion. Sa ugali niyang iyon, mukhang hindi basta-basta matatapos ang gulong ito. Ngumiti ng makahulugan si Meng Zuan. Baka nga mas mabuti pang maging mag-asawa silang dalawa. Baka sakaling maayos pa ang matagal ng alitan ng Alchemist Alliance at Alchemist Mansion. Muling humalaklak si Longyun. Magpapadala ako agad ng mga tao. Kailangang mahanap natin siya bago pa magsimula ang malaking pangyayaring iyon. Samantala, walang kamalay-malay si Zephyr sa lahat ng usapan at planong umiikot sa kanya. Kasama ang Nine Netherbird, mabilis siyang lumilipad habang nag-iiwan ng naglalagablab na bakas ng apoy sa kalangitan. Biglang umalangaw-ngaw ang masiglang tawa ng Nine Netherbird. Ha ha ha. Napakaganda.
Halos isang katlo na ng dati kong lakas ang naibalik. Nagningning ang mga mata nito sa pananabik. Kung muling may magtangkang saktan ka, ako mismo ang susunog sa kanila hanggang maging abo. Napailing na lamang si Zephyr. Tama na. Huwag na tayong gumawa ng panibagong kaaway. Ang mahalaga ngayon ay makarating tayo sa Ancient Barbarian Plain. Ngunit natawa lamang ang Nine Netherbird. Hehe. Parang ipinanganak ka para akitin ang gulo. Kahit umiwas ka, ang gulo pa rin ang kusang lalapit sa iyo. Kasabay ng mga salitang iyon ay lalo pang bumilis ang kanilang paglalakbay. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ng Nine Netherbird, tila wala nang makapipigil sa kanilang pag-usad. Ang Ancient Barbarian Plain. Ito ang susunod na destinasyon ni Zephyr. Dahil sa walang tigil na paghabol ng iba't ibang akademya, hindi niya ito napuntahan noon. Ngunit ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Sa pag-iisip niya sa magkapatid na kalahating demonyo, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kapag tuluyan nilang nagising ang kanilang bloodline, gaano kaya sila magiging kalakas? Bagamat minamaliit ng marami ang lahi ng kalahating demonyo, sa sinaunang kasaysayan ay minsan na silang kinatakutan ng buong mundo. At marahil, malapit nang magising ang isang kapangyarihang kayang yumanig sa buong Ancient Barbarian Plain. Ano nga ba ang malaking pangyayari na gustong maabutin ni Longyon at Meng Zuan bago nila matagpuan si Zephyr? Anong lihim ang naghihintay kay Zephyr sa Ancient Barbarian Plain na dahilan upang maging sentro siya ng pansin ng napakaraming makapangyarihang puwersa? At kapag tuluyan ng nagising ang bloodline ng magkapatid na kalahating demonyo, sila kaya ang magiging pinakamalalakas na kakampi ni Zephyr, o may mas malaking kapalarang naghihintay sa kanila? Kabanata 1574, ang lihim ng sinaunang Barbarian Plain. Noong sinaunang panahon, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga kalahating demonyo ay maihahambing sa pinakamakapangyarihang mga eksperto sa mundo. Ngunit sa paglipas ng napakahabang panahon, unti-unting nawala ang kanilang mana. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng kanilang lahi. Ang dating kinatatakutang angkan ay naging mahina. Hanggang sa dumating ang panahong ang mga kalahating demonyo ay itinuturing na lamang na mga alipin ng sangkatauhan. Lumipas ang 5 araw. Sa wakas, isang napakalawak at walang hangganang kapatagan ang bumungad sa harapan ni Zephyr. Ito ang sinaunang Barbarian Plain. Sa unang tingin, tila isa lamang itong tigang at tahimik na lupain. Ngunit nang maramdaman ni Zephyr ang paligid, napagtanto niyang napakasiksik ng enerhiya ng kalikasan sa lugar na iyon. May kakaibang puwersang nagtatago rito, isang puwersang tila pumipigil sa tunay na kapangyarihan ng lupaing ito na tuluyang lumaya. Habang nakatanaw siya sa malawak na kapatagan, biglang nagbago ang lahat. Sa kanyang paningin, ang buong kapatagan ay tila naging isang dambuhalang kalahating tao at kalahating demonyong nilalang. Itinaas nito ang ulo nito at nagpakawala ng isang nakakayanig na dagandong. ROOOAAARRR. Sa isang iglap, isang sinaunang alaala ang tila nabuhay sa harapan ni Zephyr. Isang walang kapantay na makapangyarihang kalahating demonyo ang marahas na iwi na siwas ang 8 dambuhalang braso nito. Bawat hampas ay kayang wasakin ang mismong kalawakan. Napunit ang espasyo. Niyanig ang kalangitan. Bumagsak ang kidlat. Nagliyab ang apoy. At walang humpay na bumuhos ang mapanirang kapangyarihan mula sa himpapawid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi umurong ang sinaunang mandirigma. Patuloy siyang lumaban. Patuloy siyang sumugod. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa wakas, isang nakabibinging dagandong ang umalangaw-ngaw. At sumabog ang dambuhalang katawan ng kalahating demonyo. Sa halip na maglaho, ang kanyang lakas ang naging buhay ng buong kapatagan. Sumibol ang mga bulaklak. Lumago ang mga puno. Dumaloy ang mga batis. At nabuo ang bawat anyo ng buhay sa lupaing iyon. Biglang nanginig ang katawan ni Zephyr. Doon lamang siya natauhan. Napagtanto niyang matagal na pala siyang nakatayo roon, tuluyang nalubog sa sinaunang alaalang iniwan ng lugar. Mahina siyang napabuntong hininga. Mukhang mas malalim ang lihim ng sinaunang Barbarian Plain kaysa sa inaakala ko. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim,
Nagsalita ang Nine Netherbird, na ngayon ay nakadapo sa kanyang balikat. Hindi iyan ang pinakamahalagang problema ngayon. May malamig na intensyon ng pagpatay sa tinig nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Zephyr. Kaagad niyang pinalawak ang kanyang spiritual sense sa buong paligid. Ilang sandali lamang. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang hindi talaga alam ng mga taong ito ang pagitan ng langit at lupa. Iniisip ba nilang matatakot ako sa kanila? Sa mismong sandaling iyon, dalawang misteryosong figure ang tahimik na nagkukubli sa kawalan. Malamig nilang minamasdan ang bawat galaw ni Zephyr. At malinaw, na matagal na nila siyang hinihintay. Sino ang dalawang misteryosong taong nagkukubli sa dilim, at ano ang tunay nilang pakay kay Zephyr? Anong lihim ang iniwan ng sinaunang kalahating demonyo sa loob ng sinaunang barbarian plane? At ang kapangyarihang natutulog sa lupaing ito? Magiging pagkakataon ba ito ni Zephyr upang lumakas, o ito ang simula ng pinakamapanganib niyang laban? Kabanata 1575, ang pagtatagpo sa nakatagong mamamatay. Kung hindi natin sila papatayin, tiyak na matutunton ng iba ang kinaroroonan mo. Palihim na nagpadala ng mensahe ang Nine Netherbird kay Zephyr. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa isang kisap mata, mariin niyang ikinumpas ang kanyang kamao patungo sa tila walang lamang kalawakan. Boom! Boom! Dalawang napakalalakas na puwersa ng kamao ang rumagasa na tila dalawang dambuhalang ilog na kayang wasakin ang lahat ng madaanan. Napunit ang espasyo. Nagkaroon ng malalalim na bitek ang kalangitan. At sa isang iglap, dalawang mahinang ungol ang umalangaw-ngaw. Mula sa kawalan, dalawang figure ang napilitang magpakita ng kanilang mga sarili matapos salagin ang nakamamatay na atake ni Zephyr. Kasabay ng kanilang paglitaw, isang nakakikilabot na aura ng pagpatay ang bumalot sa loob ng 10,000 metro. Natahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zephyr. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Ikaw pala. Hierarch Skycloud. Isa sa mga dumating ay walang iba kundi ang matandang eksperto ng Xuanyun Academy. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zephyr ay ang lalaking nasa tabi nito. Nakasuot ito ng mahabang abuhing kasuutan. Payat ang katawan. Matanda ang mukha. At sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong matandang lalaki. Ngunit alam ni Zephyr, ang mga tunay na halimaw ay hindi kailanman kailangang ipakita ang kanilang lakas. Sa payat na katawan ng matanda ay nakatago ang isang kapangyarihang sapat upang yumanig sa kalangitan. Kahit ang pagbangga nito sa puwersa ng kamao ni Zephyr ay nagdulot lamang ng maliliit na bitek sa paligid ng kanyang katawan. Patunay iyon na mas malakas pa siya kaysa kay Hierarch Skycloud. Sa unang pagkakataon matapos dumating sa sinaunang barbarian plane, naramdaman ni Zephyr ang isang kalabang hindi niya maaaring maliitin. Napangisi si Hierarch Skycloud habang nakatitig kay Zephyr. Kahit gaano ka pa kabilis tumakas, natagpuan pa rin kita. Punong-puno ng kayabangan ang kanyang mukha. Para siyang isang pas ang matagal nang nag-aabang sa kanyang mabibiktima. Ngunit ngumiti lamang si Zephyr. Mukhang matagal mo itong pinaghandaan. Tumawa si Hierarch Skycloud. Tama ka. Ilang araw at gabi kitang hinanap. Ngayon, lumuhad ka sa harapan ko. Isuko mo ang Archean Greenwood Primordial Energy. Kapalit nito, hahayaan kitang mabuhay. Ngunit wawasakin ko ang iyong cultivation. Biglang lumamig ang kanyang mga mata. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis dito ng buhay. At ang magiging hantungan mo ay maging abo. Tahimik na tumayo si Zephyr. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. At sa kanyang mga mata, unti-unti nang naglalagablab ang apoy ng isang paparating na madugong labanan. Sino ang misteryosong matandang kasama ni Hierarch Skycloud, at bakit maging si Zephyr ay naging maingat sa kanyang presensya? Ano ang mangyayari kapag tuluyang nagsagupaan ang dalawang makapangyarihang puwersa sa loob ng sinaunang barbarian plane? At handa na nga ba si Hierarch Skycloud sa tunay na kapangyarihang itinatago pa ni Zephyr?
O siya mismo ang magiging susunod na mabibigo.